May mabibigat na pangyayari sa buhay natin nang madalas hindi natin maintindihan ang dahilan. At isa sa pinakamahirap tanggapin ay ang biglaang paglisan ng mga taong mahalaga sa buhay natin. Hanggang sa mapatanong tayo kung bakit kailangan pa na maiwan tayo ng mga taong importante sa buhay natin. Dear Kaistorya, kapag ang anak ay namatayan ng magulang, ang tawag sa kanya ay ulila. Kapag naman ang isang asawa ay namatayan ng kanyang kabiyak, balo na ang tawag sa kanya. Pero paano kapag ang magulang naman ang namatayan ng anak? Ano nga bang dapat itawag sa kanya? At paano nga ba dapat tanggapin ng magulang na mauuna pang mawala sa kanya ang pinakamamahal niyang anak? Isang mapagpalang araw sa inyo, Kaistorya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aika. 52 years old, taga Davao, at may negosyo ng mga tinapay at kakanin na lahat ay sariling recipe ko ang gamit. Malaki ang negosyo ko na to at marami na rin kaming branch na naipatayo sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Madalas din ay in-export sa ibang bansa ang mga produkto namin. Ang negosyong ito ay sinimulan namin ng asawa ko noong makatapos kami ng kolehiyo. Nagsimula sa maliit hanggang sa napalago na namin at nagkaroon na ng iba't ibang branch. Matagal na nga rin pala akong tagapakinig ng inyong YouTube channel at matagal ko nang gustong sumulat sa inyo. Pero sadyang palagi akong pinangungunahan ng mga luha ko sa tuwing uumpisahan ko na ang sulat ko. Kagaya ngayon, nanginginig na itong kamay ko at naluluha na kaagad kahit nag-uumpisa pa lang akong magsulat. Kaya sana maikwento ko ng maayos at malinaw ang buhay namin ng pamilya ko. Sisimulan ko ang kwento sa love story namin ng asawa kong si Jericho. Sa high school yon nagsimula nang magkasama kami sa isang quiz bee. Hindi sa pagyayabang, pero pareho kaming matalino ni Jericho, kaya kaagad kaming nagkasundo sa maraming bagay. Hindi naman naging kami agad noon, pero doon nagsimula ang mabuti naming pagkakaibigan. Hanggang sa pumasok kami sa parehong university at college. At doon na po niya ako niligawan hanggang sa magkaroon na kami ng relasyon. Dire-diretso lang ang kwento ng pag-iibigan naming dalawa. Sobrang bihira mag-away at napakarami na naming plano sa buhay kahit nag-aaral pa lang kami. Mga plano na kaagad naming natupad nang makapagtapos na kami ng kolehiyo. Nagtayo nga kami ng business, naging successful iyon at lumago pa ng lumago. Nang maramdaman namin na handa na kaming itaas ang level ng relasyon namin, nagpakasal na rin po kami agad. At kagaya ng kung paano nag-umpisa ang relasyon namin bilang magkasintahan, ganon din ang kwento namin bilang mag-asawa. Naging matagumpay lalo na ang business namin at nabiyayaan pa kami ng 2 anak na lalaki. Mula nang makilala ko si Jericho at maging bahagi siya ng buhay ko, masasabi ko na doon nagsimulang luminaw ang direksyon ko sa buhay. Masaya lahat ang alaala ko, kasama ko siya at ang mga anak namin. Kaya lang Kaistorya, ang kasiyahan pala sa buhay ng isang tao ay palaging may hangganan. Dahil naramdaman ko ang hangganan na yon, nang malaman namin na may stage 4 liver cancer ang asawa kong si Jericho. Paano siya naging hangganan? Dahil ng araw na malaman namin ang tungkol sa sakit niya, sinabihan na kaagad ako ng doktor na ihanda ko na ang sarili ko. Dahil baka hindi ko na raw makasama pa ng matagal ang asawa ko. Nagalit ako nun sa doktor na kumausap sa akin. Sinabi ko na wala siyang karapatan na sabihin yon.
dahil hindi naman siya ang Diyos. Hanggang sa mapansin ko na rin ang biglaang paghina ng katawan ng asawa ko. Senyales na malapit na siyang kunin sa amin ng poong may kapal. Aika, sorry ha. Kasi maaga kitang maiiwan. Mag-isa ka lang tuloy na mag-aalaga sa dalawang makulit nating mga anak. Naluluhang wika ng asawa kong si Jericho. Ano ba yung sinasabi mo, Jericho? Hindi ka pa naman aalis eh. Alam ko na. Alam ko na magsasama pa tayo ng mas matagal. Nangako tayo sa simbahan, di ba? Na magsasama tayo sa habang buhay. Tugon ko sa kanya habang pigil din ng mga luha. Ayun na nga eh. Hindi ko na matutupad ang pangako na yon kasi mauuna na akong umalis sa'yo. Sabi pa ni Jericho. Tama na, Jericho. Huwag na nating pag-usapan to. Naniniwala ako sa himala ng Diyos. Kaya naniniwala ako na gagaling ka. Wika ko. Ako rin naman, hanggang ngayon, di pa rin ako nawawalan ng pag-asa na gagaling ako. Kaya lang, sa paglipas ng bawat araw, mas nararamdaman ko ang paghina ng katawan ko. Ano mo yung pakiramdam na ayaw mo pang bumitaw? Pero itong katawan ko, alam ko malapit nang sumuko. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos na kung sakali man na hanggang dito na lang talaga ako. At least binigyan niya ako ng pagkakataon na makahingi ng tawad sa lahat ng mga naging kasalanan ko bago ako tuluyang umalis. Binigyan pa niya ako ng pagkakataon na may handa ang sarili ko bago ko kayo iwan ng mga anak natin, sabi ni Jericho. Jericho naman eh. Huwag na nga natin pag-usapan yan. Saway ko sa kanya. Aika, sorry talaga kasi hindi ko na magagampanan ng responsibilidad bilang asawa sa'yo at tatay sa mga anak natin. Pero gusto kong malaman mo, yung bawat oras na magkasama tayong dalawa, yun ang mga oras na palagi kong pinagpapasalamat sa Diyos. Yung nakilala kita. Naging asawa at naging nanay ka ng mga anak ko. Wika ng asawa ko. Lalaban ka pa rin naman para sa akin, di ba? Hindi mo pa rin naman ako iiwan. Pagpapalakas ko sa loob niya. Lalaban ako hanggat kaya ko. Lalaban ako para sa inyo ng mga anak natin. Alam kong napakahirap ng pagsubok na to sa buhay natin pero alam ko rin na matatag ka, Aika. Ano man ang mangyari mamaya, bukas o sa susunod pang mga araw, lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Wika pa ng asawa ko. Kaistorya, handa pa akong lumaban noon. Kahit pa ang maubos ang lahat ng pera namin sa negosyo. Isasakripisyo ko ang lahat para sa paggaling ng asawa ko. Pero baliwala rin talaga ang pera kapag oras na ng isang tao. Hindi rin kasi nagtagal ay tuluyan na ring nilisan ng asawa ko ang mundong ito. Iniwanan niya na kami ng mga anak namin. Sobrang sakit kasi sa loob ng mahigit 20 taon noon, sa kanya na halos umikot ang mundo ko. Kasama ko siya sa pagbuo at pagtupad ng lahat ng mga pangarap ko. Kasama ko siya hanggang sa mga bagong plano para sa buhay ko. Kaya ang nasa isip ko noon, paano naiikot ang mundo ko nang hindi siya kasama? Gustuhin ko mang magluksa sa mahabang panahon dahil sa pagkawala ng asawa ko. Kinailangan kong magpakatatag kagaya ng bilin niya. Dahil may 2 pa kaming anak na umaasa sa akin noon. May mga isip na rin kasi ang mga anak ko noon dahil binata na sila pareho. At alam ko na kahit sila ay nahihirapan din sa pagkawala ni Jericho.
Ang naisip ko noon, hindi kami pwedeng pare-parehong makulong sa lungkot. Kaya kahit sobrang bigat pa ng nararamdaman ko, pinilit kong kayanin ang lahat para sa dalawang anak ko na sina Edward at Calvin. Sobrang hirap mag-focus pero inasikaso ko na ulit ang business naming mag-asawa. Pinilit kong bumalik sa dating ako. 2 taon kaistorya. May 2 taon din siguro ang lumipas noon bago ko naramdaman na kahit paano ay nakakausad na kaming mag-iina sa pagkawala ng asawa ko. Nasabi ko na kasi noon na kaya ko na. Nakakaya na namin kahit paano natanggapin at tuluyan na kaming iniwan ni Jericho. Wala na rin kaming choice dahil kahit kailan hindi na ulit namin makakasama ang asawa ko. Mabuti na lang habang tumatagal ay lumalaki na close sa isa't isa ang 2 kong anak. Mabait din sila at mapagmahal kaya wala akong naging problema sa kanilang 2. Palagi silang nagbibigayan sa lahat ng oras. Tinutulungan nila ako sa mga gawaing bahay at mahusay din pagdating sa kani-kanilang pag-aaral. Akala ko talaga tuloy-tuloy na ang paggaan ng buhay namin. Hanggang isang araw, habang nagmimerienda kami sa garden ng bunso kong si Calvin, bigla kaming nakarinig ng ingay na pagkabagsak ng gamit mula sa loob ng bahay. Kasunod ng pagpalahaw ng iyak ng panganay kong si Edward. Kaagad naman namin siyang pinuntahan at nakita namin si Edward na namimilipit sa sakit ng ulo. Diyos ko anak, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ko. Mami, ang sakit po ng ulo ko. Sobrang sakit po ng ulo ko, Mami. Ang sakit-sakit. Iyak pa ni Edward. Sandali lang, kukunin ko lang ang susi ng kotse. Dadalhin kita sa ospital, natatarantang sabi ko. Mami, ang sakit po talaga. Mami, please. Tulungan niyo ko. Sobrang sakit po. Ang sakit, Mami. Muling iyak pa ng panganay kong anak na si Edward. Kaistorya, pinigilin ko ang sarili ko na magpanik habang nagdadrive dahil ayoko rin na madisgrasya kami habang sakay ng kotseng minamaneho ko ang 2 anak ko. Nang makarating kami sa ospital, ay wala pa ring tigil ang pag-iyak ni Edward dahil sa pamimilipit sa sakit ng ulo. Kaagad na nga siyang dinala sa loob ng isang kwarto at naiwan kami ni Calvin na magkayakap na umiiyak. Wala akong ideya sa kung ano bang nangyayari noon sa panganay kong anak. Kahit may ilang beses ko nang narinig ang tungkol sa pananakit ng ulo niya. Ayaw naman niyang magpa-check up dahil nawawala rin daw kaagad iyon. May ilang test pa ang ginawa kay Edward bago ako tuluyang kinausap ng doktor. Marami siyang sinabi na mga salita na hindi ko na gaanong naintindihan. At muntik na nga akong himatayan nang marinig ko ang 7 salitang sinabi sa akin ng doktor ng araw na yon. Ang mga salitang, "May brain cancer ang anak nyo, Mrs." Nanlambot talaga ako. Nanlambot ang mga tuhod ko na pinilit kong pinapatatag. Pero hindi ko na rin napigilan pa ang mga luha na kumawala mula sa aking mga mata. Napapatanong ako noon, kaistorya. Bakit ganun? Bakit si Edward pa? 18 years old pa lang siya at marami pa siyang dapat at pwedeng gawin sa buhay niya. Bakit pamilya na naman namin ang kailangang dumaan sa ganoong klase ng pagsubok? Bakit ako na naman ang kailangang magdusa? Nang paulit-ulit. Bakit kami ulit? Sobrang hirap dahil hindi pa nga kami totally nakaka-move on mula sa pagkamatay ng asawa ko. Ayun, at may isang anak na naman ako na nanganganib ang buhay. Pero nangako ako noon, lalaban kami.
at hindi ko susukuan ang panganay kong anak. Masakit para sa isang nanay ang malaman na may cancer ang anak niya. Mas masakit yon para sa akin kasi namatayan ako ng asawa ng dahil din sa cancer. Pero ang naisip ko ng mga panahon na yon, lahat yon ay pagsubok lang sa amin ng Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang plano niya, pero hindi ako bibitaw. Naniniwala ako na lahat may dahilan kahit sobrang hirap ng intindihin ng mga panahon na yon. Stage 3 brain cancer ang sakit ni Edward na anumang oras ay pwedeng umakyat sa stage 4. Iyon ang sabi sa akin ng doktor. Nagdesisyon na kaagad akong pahintuin muna siya sa pag-aaral para magtuloy-tuloy ang kanyang gamutan. Ayaw ni Edward na magpa-confine sa ospital noon kaya pagkatapos ng kanyang therapy ay umuuwi na kami sa bahay. Si Calvin ang palagi kong kasama sa pag-aalaga kay Edward. Madalas nga rin ay hindi na nakakapasok sa eskwelahan si Calvin para lang may makatuwang ako sa bahay. Alam ko naman na mahal niya ang kapatid niya. Kaya akala ko ay naiintindihan niya ang sitwasyon ng kuya niya. Pero hindi pala masyado. Calvin? Bakit ba nag-i-earphone ka pa? Alam mo naman na palagi kitang tinatawag. Inis na tanong ko nang mapuntahan ko siya sa kwarto niya. Ilang beses ko na kasi siyang tinatawag pero hindi siya sumasagot. Nag-aaral po kasi ako, sagot ni Calvin. Mamaya mo na yan gawin, puntahan mo muna ang Kuya Edward mo sa kwarto niya. At paypayan mo siya, kukuha lang ako ng yelo sa ref natin at ilalagay ko sa ice bag. Utos ko sa kanya. Pero mommy, nag-aaral nga po ako. May exam po kami bukas, kaya hindi po ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Uwi ka ni Calvin. Hindi pag-aaksaya ng oras ang ginagawa natin sa kuya mo, Calvin. Akala mo ba madali sa kanyang magkaroon ng ganong sakit? Kung pwede nga lang, sabayan ka niya dito sa kusina na mag-aral pero hindi pwede dahil hindi niya kayang gawin yun ngayon. Sabi ko naman. Di sana pala, may sakit na lang din ako, kagaya ni kuya, para hindi niyo ako pinahihirapan ng ganito. Palibhasa, wala na kayong ibang inisip at inasikaso kundi ang paborito niyong anak na si Kuya Edward. Inis na tugon sa akin ni Calvin. Hindi totoo yung sinasabi mo, Calvin. Ginagawa ko lang to dahil mas kailangan ni Edward ng tulong ngayon. At hindi ibig sabihin nun na may paborito na ako sa inyong dalawa. At saka pwede ba? Huwag mo ngang hilingin na magkasakit ka ng kagaya ng sa kuya mo. Hindi biro ang hirap na pinagdaraanan niya ngayon. At ayokong pagdaanan mo rin yon. Tayong tatlo na lang ang magkakasama ni na Edward. Kaya tayong tatlo na lang ang pwedeng magtulungan ngayon. Huwag mo naman sanang pahirapan pa anak. Pigil ang mga luha ko na nakiusap kay Calvin. Siguro nga kaistorya ay masyado ko nang nauubos ang oras ko sa panganay kong anak na si Edward. Pati tuloy ang oras na para sa bunso ko ay nasasakripisyo ko na. Pero hindi kasi talaga madali ang magkaroon ng anak na may matinding karamdaman. Kung pwede lang talaga na akuin ko na lahat ng sakit na nararamdaman noon ni Edward ay gagawin ko. Dahil sa tuwing nakikita ko siyang nasasaktan noon, ay mas triple ang sakit na hatid sa akin ng nasasaksihan ko. Pagkalipas lang ng ilang araw ng pagtatalo namin ni Calvin, ay muli niya na akong tinulungan sa pag-aasikaso sa kapatid niya. Siguro mas naliwanagan na siya sa sitwasyon naming tatlo ng mga oras na yon. Kaming tatlo na lang magkakasama, kaya dapat kami-kami na lang din ang magtulungan. Ilang therapy pa ang ginawa kay Edward bago siya sumailalim sa isang operasyon. Ang operasyon na inaasahan ko na pwedeng maghatid sa amin ng himala at tuluyang makapagpagaling kay Edward.
Malaki rin talaga ang nagastos sa pagpapagamot ko sa kanya. At marami akong gamit na naibenta noon para sa pagpapaospital kay Edward. Pero malaki rin ang tulong na naibigay ng magulang at biyenan ko na buhay pa ng mga panahon na yon pagdating sa gastos. Kaya mabilis na naisagawa ang operasyon para sa anak ko. Kaya lang, pagkatapos ng operasyon na yon, napansin ko na lang, lalong nanghina si Edward. At sobrang bigat sa akin na makita ang pangyayari na yon. Dahil pakiramdam ko, bumabalik ako sa nakaraan kung saan nakita ko kung paano manghina ang asawa ko. Hanggang sa tuluyan na siyang mamaalam. Palagi akong tahimik na umiiyak at nagdarasal noon na sana sa pagkakataon na yon, magkaroon ng totoong himala. Mommy, napapagod na po ba kayo sa akin? I'm sorry po kung nahihirapan na kayo ng dahil sa akin. Wika ng nanghihina kong anak na si Edward. Bakit naman ako mapapagod sa'yo? Anak kita. Basta lumaban ka lang ha. Huwag mo kaming iiwan ng kapatid mo. Pakiusap ko. Mami, nagpapasalamat po ako sa lahat ng pag-aalaga na ginawa niyo sa akin. Salamat po kasi hindi niyo ako sinukuan kahit alam ko na nahihirapan na rin kayo. Naluluhang imik ng anak ko. Kahit kailan, hindi ako nahirapan sa iyo, anak. Paminsan-minsan umiiyak ako kasi triple ang sakit na nararamdaman ko kapag alam kong nasasaktan ka sa mga therapy mo. Pero hindi ibig sabihin nun sumusuko na ako. Nakangiting sabi ko sa kanya. Hindi ko pa alam kung hanggang kailan ko pa kayang lumaban. Pero mami, please, promise. Ano pa man po ang mangyari sa mga susunod na araw, magpakatatag po kayo para sa akin. Kasi ayoko pong umalis na alam kong nanghihina ang loob nyo. Mahihirapan po ako na iwan kayo. Kapag alam ko na hindi nyo kakayanin na mawala ako. Kaya sana po mangako kayo sa akin kahit gaano kahirap. Tatanggapin nyo at magpapakatatag kayo kung ano man po ang mangyari sa akin. Naiiyak na bilin ni Edward. Oo anak, pangako, gagawin ko ang lahat para hindi ako bumigay. Basta hindi pa rin ako susuko. Hindi ako nawawala ng pag-asa na malalampasan natin ang pagsubok na to. Tugon ko naman. Hindi ko alam kung bakit kailangan na maulit ang pangyayari na yon sa buhay ko. Yung paulit-ulit akong maiwan ng mahal ko sa buhay. Kung ano kasi ang sinabi ni Edward noon, ganun din ang sinabi sa akin ng asawa ko bago siya tuluyang lumisan. Gusto ko pa talagang lumaban noon kay istorya. Gustong gusto ko. Kahit parang habang tumatagal mas nahihirapan na si Edward sa sakit niya. Paulit-ulit ko siyang binibilinan na huwag siyang susuko at huwag niya kaming iiwan ng kapatid niya. At nakita ko kung paano niya nilabanan ang lahat. Kaya lang habang tumatagal din noon ay mas lalo lamang nanghihina ang katawan ng panganay na anak ko. Mas lalo siyang pinapahirapan ng sakit niya. Wala na siyang makita. Hindi na masyadong makarinig at hirap na ring makapagsalita. Hanggang isang gabi. Hawak ko ang payat niyang kamay. Sinabihan ko na siya na kung hindi na talaga niya kaya, pwede na siyang bumitaw.
Sinabi ko, nahanda na ako. Kahit hindi ko alam kung kaya ko bang mawala siya sa buhay ko. Sinabi ko sa kanya na tanggap ko na kahit wala akong ideya kung paano ulit magsisimula ang araw ko nang hindi siya kasama. Sinabi ko na magpahinga na siya kung talagang pagod na siya at hindi na niya kaya. Dahil kakayanin ko na ang lahat kung sakali man na lumisan na rin siya. Kakayanin ko kahit hindi ko alam kung paano at saan ba ulit mag-uumpisa. 2 araw lang ang lumipas noon at tuluyan na ring nilisan ng panganay ko ang mundong ito. Sobrang sakit mawala ng kabiyak sa buhay. Pero wala na yatang mas sasakit pa para sa isang ina ang mamatayan ng isang anak. Sa pangalawang pagkakataon kaistorya, pinilit kong mag-move on sa pagkawala ng anak kong si Edward. Wala rin naman ulit akong choice noon kung hindi pilitin ang sarili kong magpakatatag. Iniisip ko na lang na may isa pa akong anak na pwede kong gawing dahilan para magpatuloy sa buhay. Mahirap. Sobrang hirap pero kinaya ko na mabuhay na si Calvin na lang ang kasama ko. Ibinuhos ko na lang sa kanya ang buong pagmamahal ko. Dahil alam ko na yun ang gusto ng asawa at panganay kong anak. Sinuklian naman ni Calvin ang lahat ng pagsasakripisyo at pagsusumikap ko para sa kanya. Nag-aral siya ng mabuti. Nagtapos ng cum laude sa kolehiyo at kaagad na nakapagtayo ng sarili niyang negosyo na coffee shop. Natuwa pa ako noon kasi namana niya ang pagiging business-minded ng asawa kong si Jericho. Kaya masasabi ko talaga na naging mabuting anak siya para sa akin. Kaya naman ang sabihin ni Calvin na magpapakasal na sila ng long-time girlfriend niyang si Trina ay hindi ko na yun tinutulan pa. Nasa tamang edad naman na sila at may maayos na trabaho. Hindi ko na nga rin sila pinigilan pa na bumukod ng bahay sa akin. Malungkot ako na mag-isa sa bahay, lalo na noong mga unang taon. Pero ang mahalaga naman, alam kong masaya ang bunso kong anak kasama ang asawa at anak niya. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako sa biglang pagbisita ni Calvin sa bahay ko. At sinabi niya na may importanteng bagay daw siya na gustong sabihin sa akin. Ano ba yon, Calvin, at bila ka na lang naging seryoso dyan? Huhulaan ko. Siguro masusundan ang panganay na apo ko, no? Nako, sinasabi ko na nga ba na magkakaroon ako ng maraming apo sa inyo ni Trina? Panghuhula ko sa gusto niyang sabihin. Hindi po buntis si Trina, Mami. Pero bago ko sabihin to, gusto ko po na tatagan niyo po ang loob niyo. Natatawang wika naman ni Calvin. Alam mo, Calvin, pinapakaba mo lang ako sa mga sinasabi mo na yan. Prank mo na naman ba ito? Kagaya ng ginagawa mo noong birthday ko. Pinapakaba mo muna ako bago mo ibigay ang regalo ko. Hindi ko naman birthday Kaya sabihin mo na yan bago ko pa mabisto yung prank na gusto mong gawin sa akin. Wika ko pa. Saglit na nanahimik si Calvin. Naghatid iyon ng munting kaba sa dibdib ko. Hanggang sa muli siyang magsalita. Mami, may liver cancer po ako. Stage 2. Pigil ang mga luha sa pagwika ng anak ko. Ano? Anong sabi mo, Calvin? Pwede ba? Huwag mo ang ginagawang biro ang bagay na yan. Hindi nakakatuwa Biglang naiiyak na sabi ko.
Kung pwede lang po talaga, Mami. Kung pwede lang sana na joke na lang sana tong sakit ko, pero hindi po. Ilang test na rin po ang ginawa sa akin ng doktor. Ilang test na po ang ginawa sa akin ng doktor noong mga nakaraang buwan. At may sakit po talaga ako. Sakit na kagaya ng kay Daddy. Naiiyak na wika niya. Wala akong makapa na salitang pwedeng sabihin sa kanya. At tuluyan na akong naiyak. Mami, huwag po kayong umiyak. Alam niyo naman po na ayoko nakikita na umiiyak kayo. Tsaka buhay pa naman ako. Ang lakas-lakas ko pa nga po. Naluluha pero nakangiting wika ni Calvin. Bakit kasi ganun, anak? Hindi ko na maintindihan ang nangyayari sa pamilya natin. Bakit palagi na lang tayong binabagsakan ng mga ganitong klase ng pagsubok? Pero stage 2 pa lang naman, di ba? Kakayanin natin yan, Calvin. Kakayanin nating lumaban. Sasamahan kita. Kahit ilang beses pa tayo makipaglaban sa sakit na yan. And this time, mapagtatagumpayan natin yan, anak. Alam ko, naniniwala ako. Wala nang mawawala sa atin. Wala na, anak. Wala na. Pagpapakatatag ko. Nang sabihin sa akin ni Calvin ang tungkol sa sakit niya, kaistorya, saglit pa akong natulala. Para kasing bigla na lang akong bumalik sa nakaraanong mga panahon na naghihirap ang asawa ko at ang panganay na anak ko sa mga sakit nila. Ayoko na sanang maulit yon. Ayoko nang maiwan at mamatayan ng mahal sa buhay. Sa totoo lang, na mga panahon na yon, gusto ko na rin talagang questionin ang Poong May Kapal. Tungkol sa mga pagsubok na binibigay niya sa akin. Bakit ako? Bakit palagi na lang ako? Pero iniisip ko na lang na siguro alam ng Panginoon na matatag akong tao kaya paulit-ulit niya akong tinitest at ang pamilya namin. Alam niya na malalampasan namin ang lahat ng yon. Stage 2 pa lang ang liver cancer noon ni Calvin kaya nagdesisyon kaagad kami na pumunta sa ibang bansa para doon siya magpa-opera. Malaki ang gastos pero hindi namin iyon masyadong naging problema dahil malaki-laki rin talaga ang naipon ko. Ang kita sa negosyo at marami kaming mga kaibigan at kamag-anak na tumutulong. May kaya rin po ang pamilya ng manugang kong si Trina na malaki ang naitulong sa mga gastusin. Pero pagdating sa ibang bansa ay sinabihan kami ng mga doktor na mabilis nang kumalat ang tumor sa liver ng anak ko. From stage 2 liver cancer ay mabilis din itong umakyat sa stage 3. Bumalik na rin kami kaagad ng Pinas para magpa-second opinion. Pero doon, nagsimulang humina ang katawan ng anak ko. Lalo na nang sumailalim na siya sa operasyon at mag-therapy. Nakita ko kung paano siya mahirapan, kaistorya. Nakita ko kung paano niya tinanggap lahat ng mga sakit sa katawan niya. Pero kahit ilang beses siyang nasasaktan noon, kahit kailan, ay hindi nawalan ng ngiti sa kanyang mga labi. Iyon ang paraan ni Calvin para ipakita sa akin na patuloy siyang lumalaban. Lumalaban siya para sa aming mga mahal niya sa buhay. Malapit na ang Pasko noon, kaistorya. Ilang ulit akong nagdarasal sa Diyos na sana huwag na niyang kunin pa si Calvin. Kahit si Calvin na lang ang maging regalo sa akin sa Pasko. Ibigay niya na sana sa akin ang bunsong anak ko.
Gumaling lang talaga ang ano ko. Wala na akong ibang mahihiling sa buhay ko. Naniniwala naman talaga ako sa himala, kaistorya. At kasama iyon palagi sa mga dasal ko noon. Na sana may himalang mangyari at tuluyan ng gumaling ang anak ko. Alam niyo, Mami, wala akong ibang ipinagdarasal sa Diyos. Kung hindi sana pagbigyan niya akong manalo sa laban na to. Naniniwala kasi ako na hindi pa ito ang katapusan ng kwento ko. Alam ko na marami pa akong pwedeng gawin sa buhay ko. Kasama kayo, si Trina at ang mga anak namin. Naluluhang sabi ni Calvin. Ganon din naman ako, anak. Calvin, alam ko na malalampasan natin ang pagsubok na to. Pigil ang pag-iyak ko nang iwika ko iyon. Pero Mami, kung sakali man talagang maikli lang ang parte ko sa mundong ito, at hanggang dito na lang ako, huwag po kayong magagalit sa Diyos, ha? Kasi alam naman po natin na lahat ng nangyayari may dahilan, di ba? Paalala sa akin ni Calvin. Kahit kailan naman hindi ako nagalit sa kanya. Hindi ko lang talaga maiwasan na magtanong kung bakit kailangan pati ikaw. Bakit kailangan na mahirapan ka rin kagaya ng Daddy at Kuya Edward mo? Naiiyak na tanong ko. Kasi naniniwala po ako na lahat ng to, parte pa rin ng pagsubok ng Diyos para sa atin. Para mas lalo tayong manalig sa Kanya. At para hindi tayo sumuko hanggang sa huling sandali ng buhay natin. Ayaw niyo pa ba nun? Magkakasama na kami ulit ni na Daddy at Kuya Edward? Nakangiting sabi ni Calvin. Hindi ka pa mawawala sa akin, anak. Hindi ka pa naman naalis, di ba? Kasi baka hindi ko pa kayanin. Calvin, pwede bang wag muna? Wag mo munang iwan si Mami. Ang hirap eh. Ang sakit-sakit na anak. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba kapag pati ikaw nawala na sa akin. Muling wika ko habang nagpipigil ng aking luha. Nandito pa rin naman ako, Mami. Hindi pa rin ako umaalis sa tabi niyo. Kasama niyo pa rin ako na lumalaban hanggang ngayon. Pero lahat naman po tayo mawawala rin talaga sa mundong ito. At alam ko na darating ang araw na magkakasama-sama na rin ulit tayo ni na Daddy at Kuya Edward. Wika ni Calvin. Matagal pa naman yun, anak. Matagal pa kitang makakasama dito. Ipagluluto mo pa nga ako ng paborito kong macaroni salad sa Pasko, di ba? Pangako mo yun sa akin. Kaya kailangan mong to pa rin yun. Paalala ko sa kanya. Opo. Yun po ang isa sa mga una kong gagawin kapag nakalabas na ako ng ospital na to. Pero Mami, gusto ko lang din po na ihanda niyo ang sarili niyo sa kung ano pa man ang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko pa kayang lumaban pero pipilitin ko po, Mami. Pangako, pipilitin ko pong magkasama-sama tayo sa darating na Pasko. At kung hindi ko na po talaga kaya, kasama niyo pa rin naman po ako. Hindi ako mawawala sa tabi niyo, Mami. Palagi po namin kayong babantayan ni na Daddy at Kuya Edward. Sagot ng anak ko. Kaistorya, ilang beses kong paulit-ulit na pinagdasal noon na sana sa pagkakataon na yon malampasan namin ang pagsubok na binigay ng Poong May Kapal. Sana malampasan ni Calvin ang lahat. Sana ibigay na lang siya sa akin ng Poong May Kapal dahil lahat na ng mahal ko sa buhay ay kinuha na niya. Kahit si Calvin na lang. Kahit si Calvin na lang sana ang regalong matanggap ko. Basta gumaling lang siya sa sakit niya. Hindi na ako hihiling pa ng kahit na anong bagay
mula sa itaas. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ng manumbalik ang lakas ng anak ko. Hanggang sa pinayagan siya ng mga doktor na makalabas ng ospital para magkasama-sama kaming buong pamilya sa araw ng Pasko. Nang araw na yon ay dumating ang ibang kamag-anak namin at ang asawa niyang si Trina. Maraming bisita. Maraming mga regalo at masaya ang lahat habang pinagdiriwang namin ang araw ng Kapaskuhan. May ngiti sa bawat labi ng mga taong nasa loob ng bahay namin. At lahat kami umaasa na magtutuloy-tuloy ang paglakas ni Calvin. Akala ko talaga, kaistorya, pinagbigyan na ako ng poong may kapal sa hiling ko na regalo para sa taon na yon. Ang ibigay na niya sa akin ng bunso kong anak na si Calvin. Pero hindi pa rin pala. Dahil pagkalipas ng 2 araw ay kinailangan namin siyang isugod, pabalik sa ospital dahil nahirapan na siyang huminga. At ilang oras pagkatapos niyang ma-confine, ay tuluyan na siyang nagpahinga at lumisan. Napakasakit. Sobrang sakit. Sa pangatlong pagkakataon, ay may mahal ko na naman ang lumisan at iniwanan ako sa mundong ito. Iniisip ko noon na bakit ang pamilya pa namin? Bakit ang asawa at mga anak ko pa ang kailangang mawala ng maaga sa mundong ito? Mabait ang asawa ko, lalo na ang mga anak ko. Lahat sila ay may takot sa Diyos at matulungin sa kapwa nila. Wala silang ibang ginawa kung hindi ang magpasaya ng mga mahal nila sa buhay. Pero bakit ganoon? Bakit kailangan na sila pa ang maagang mawala? Sobrang dami kong tanong noon kay istorya. Pero syempre, hindi lahat ay may kasagutan. Sobrang nalunod din ako sa matinding kalungkutan kasi wala na akong alam na pwede kong kuhanan ng lakas. Nang mawala ang asawa ko, ginawa kong dahilan ng mga anak ko para magpakatatag sa mundong ito. Pero nung pareho nang nawala ang mga anak ko, para kanino pa ba ako dapat mabuhay? Para kanino pa ako dapat magpakatatag? Ilang araw at linggo ang lumipas bago ko unti-unting natanggap ang lahat. Mahirap, pero sa pangatlong pagkakataon, wala naman po akong pagpipilian. Ayokong hindi to pa rin ang pangako ko sa asawa at mga anak ko, na kahit wala na sila sa mundong ito, kailangan ko pa rin piliting magpakatatag para sa sarili ko. Sa lahat ng nangyayaring ito sa buhay ko. Marami akong naging tanong sa Panginoong Diyos. Pero kahit kailan ay hindi ako magtatanim ng sama ng loob o galit sa Kanya. Unti-unti ko rin kasing naintindihan kung bakit. Kung bakit maagang kinuha ang mga mahal ko mula sa mundong ito. Iyon ay para hindi na nila maramdaman pa ang kirot na dulot ng mga sakit nila. Kinuha po sila ng poong may kapal para hindi na sila maghirap pa. Mahirap minsan intindihin ang dahilan ng nasa itaas, pero ang alam ko lang, lahat ng nangyari sa buhay ko ay pagsubok para patatagin ang pananalig ko sa Diyos. At iyon naman talaga ang nangyari sa buhay ko. Halos 2 taon na rin ang lumipas mula nang iwanan ako ni Calvin. At ngayong darating na Kapaskuhan ay ang pangalawang beses na hindi ko siya makakasama. Mabigat at masakit, pero kailangan ko ng makasanayan. Paminsan-minsan nga, kapag dinadalaw ko sila sa sementeryo ng asawa kong si Jericho at ng panganay kong si Edward, kinakausap ko silang 3. Masaya lang ako sa tuwing nandun ako
Kasi pakiramdam ko kasama ko lang sila. Pinipilit kong hindi malungkot dahil alam ko na darating din ang araw na muli kaming magkakasama-sama ng buong pamilya. At iyon na lamang ang hihintayin ko. Salamat kay Istorya sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa akin na maibahagi ang kwento kong ito. Alam ko na maraming kagaya ko na asawa at ina na naiwan ng ating mahal sa buhay. Pero gaano man kasakit ang mga pangyayari sa atin, sana wag na wag tayong mawawalan ng pag-asa na magpatuloy sa buhay at magpakatatag. Oo, mahirap talaga, lalo na sa umpisa. Pero mas mahihirapan ang mahal natin na nasa kabilang buhay kung makikita nila tayong pinanghihinaan ng loob. Mahirap mang intindihin ang mga dahilan ng mabibigat na pangyayari sa buhay natin. Kailanman ay hindi tayo dapat mawalan ng pananalig sa poong may kapal. Dahil ang mga mabibigat na pagsubok na ito ay magiging daan para mas tumatag ang ating pananalig sa Kanya. Hanggang dito na lamang ang sulat ko kay Istorya. Yours truly, Aika. Pagdating sa panalangin ay walang pinipiling lugar ang poong may kapal. Nasa ang sulok man tayo ng mundo o bahay natin. Palagi niya tayong naririnig. Pinapakinggan niya ang lahat ng pasasalamat at hinanakit na nadarama natin. Maraming salamat kay Mami Aika sa pagbabahagi ng kanyang kwento para sa araw na to. Talaga namang nakakaluha po ang inyong kwento at lahat ng inyong pinagdaanan sa buhay. At sobra po akong humahanga kasi kinaya nyo ang lahat ng pagsubok na ilang beses na dumating sa buhay nyo. Na kahit kailan, hindi kayo nawala ng pananalig at tiwala sa Panginoon. At kasama na rin po siguro sa mga dahilan at pagsubok na dumating sa inyo ay para maisulat itong kwento nyo at makapagbigay kayo ng malaking inspirasyon sa maraming tao. Kaya naniniwala talaga ako na meron pa ring mabuting plano para sa inyo, ang Panginoon. Maraming salamat po ulit sa paglaan ng oras para makapagbigay ng malaking inspirasyon sa lahat ng ating mga kaistorya. God bless po sa inyo at patuloy kayong magpakatatag. Mga kaistorya, tunay na mabigat talaga itong kwento na narinig natin ngayong araw na ito. Hindi kasi biro ang mawala ng mahal sa buhay. Pero palagi nating isipin na lahat ng mabibigat na pinagdaraanan natin ay bahagi lamang ng pagsubok at paglilitis sa atin mula sa itaas. Kung hanggang kailan natin kayang lumaban para sa Panginoong Diyos at manalig sa Kanya, lahat tayo ay nakatakdang mawala dito sa mundong ito. Sadyang may mauuna lang talaga. Ang importante, kailanman ay hindi tayo nawala ng tiwala at paniniwala at pananalig sa poong may kapal. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories.